naman ako sa harap ninyo, ako yung may reklamo, hindi ngayon kayo sa akin kung ako ang magreklamo sa inyo. Una, itong quarantine natin, enhanced o it's really intended to protect the other guy. Kung ayaw mo na maprotektahan ka, then the reason behind kung bakit ka pinipigilan is para sa kapwa-tao mo. In the sense na kung ayaw talaga ninyong maniwala, nagmamatigas ang ulo ninyo at kulang yung disiplina, talagang hindi ito mahihinto. Kasi every time magdidikit kayo, nakita ko, nagsasabong kayo, may painom pa. I'm calling on the local government units to kindly just follow the direction or guidelines. Hindi nga naman ako namimilit. Hindi nga ito martial law eh. And even dyan yung martial law, you do not put people in prison. Walang rason ang martial law kasi wala namang virus dyan, wala namang bacteria, wala namang whatsoever. Hindi nga naman ito martial law, pero parang martial law na rin in the sense that I have to impose something on you for your own good and for the good of the country and people. Sa akin, pag ayaw mong sumunod, ako lang ang if you ask me, sige, bahala kayo. Pagdating ng panahon, huwag kang pumunta sa akin, magpa-ospital ka, tapos ako pa ang pagastusin mo. Ginusto mo yan eh. Ngayon, alam ko na sabik na kayo. Para kayong taga-bilibid, lahat tayo, pati ako. Hindi na nga ako makauwi sa Davao. Birthday ng apo ko, birthday ng yung partner ko, birthday ng anak ko, hindi makauwi. Bakit? Hindi ako pinapayagan ng mayor doon na makapunta. Walang eroplano na may pasahero makalanding sa Davao City. Pinagbabawal ng mayor doon. Kung sang-ayon ba yan sa instruction ko, o yung rights of the people to travel, malaking debate na yan eh. At saka ayaw ko quarrel with anybody, especially the mayor of Davao City na anak ko, hindi naman nung patalo yan. Magsisigawan lang kami, mukhang gago kami sa publiko. So, sundin lang natin. Ako mismo, gusto kong umuwi. Birthday ng anak ko, birthday ng apo ko, birthday ng partner ko. Hindi nga ako makasakay ng eroplano kasi hindi ka you are not allowed to land. That's the problem. So, kung pilitin mo, baka puntahan ka doon, at the mayor, she's, baka doon mismo bulyawan kaming lahat. Wala tayong magawa dyan kasi yun ang patakaran niya, to protect the people of Davao City. Wala ho may gusto. Ako mismo naiinip na. Nagmumura na ako. Every time I wake up, kakain ako, breakfast, nagdadaldal na ako sa, ito, yung, ano bang klaseng buhay nabot natin dito sa mundong ito ngayon. As far as I can remember, walang ganitong nangyari, yung epidemic. Epidemic is kung sa Pilipinas lang. Pandemic is yung buong mundo. Tayo ang nakatikim ng pandemic.
And ang sakit nito, mahirap awahin. Hindi mo makikita at basta na lang yung transmission. Sabi ko nga, I do not believe na yung sabi 2 days after the warning, nag-lockdown ako. I believe that even during the previous months, meron na yan at nakapasok na dito. Hindi lang alam ng mga tao. So yung hindi nakapag-ospital, mahirap. And that is a very terrible, the irony of it all, yung namamatay sa bahay at sinabi lang may lagnat, hindi naman nakapag-examine sa doktor. And for all you know, nandyan na yan. Yung COVID na yan could not travel more than 2 days nandito na yan, dala na yan at ng ating mga bisita. Ayaw ko naman magdada ngayon. Hindi naman nila gusto. Sino bang may gusto na patayin ang kapwa-tao mo, pati yung mga nasa bayan mo? Walang may gusto ng ganun. Ako ayaw ko. Po nakikita, kunting panahon na lang. Sinasabi ko sa inyo yan, nagbabasa ako at nakikinig ako, lahat ng istasyon, BBC, kung ano na lang, at yung mga briefer, meron akong mga hindi bakuna. Kasi yung bakuna galing talaga sa loob ng tao kukunin, tapos i-culture. Ito ang ano nila, parang killer. Inumin mo, hindi naman galing sa katawan mo, it's a chemical, I suppose. Tapos papatayin yung problema nito, pati yung ibang cells, papatayin rin niya. That could be a problem. But the experiments are getting into a high gear. Baka makakita tayo ng lunas in a few days. Once there is yung ma-perfect nila, and they are ready to market the medicine, I will lift immediately. Not even a single moment of delay. Tatanggalin ko yan kasing inip na talaga rin ako. Nang itong mga local government units, I'd like the DILG to investigate sino ang pasabong pati yung nagiinuman. Alam mo, sa totoo lang, yung kayong nagsasabong pati nagiinuman, ibig sabihin may pera kayo. Kaya ko papaano kung saan do not expect any help from me. Sabihin ko talaga. Yun ang huli. Sorry na lang. May pera pala kayo pang sabong, may pera pala kayo pang inom. Di ibigay ko na lang, there's not enough to go around. Hindi talaga magkasya. We're getting low sa supply ng pagkain na. Ilang araw na yung buong Pilipinas pinapakain mo. 18 million families. Sa isang pamilya, ilagay mo na lang 4, 5. Ilang bunganga yan. Yung counting natin na pamilya, in a family, magtanong tayo ilan sila. Kaya yung assistance binibigay ng gobyerno, dapat talaga gamitin ninyo sa wastong paraan. Now, for those people who are identified by the barangay captains and the mayors who are violating the quarantine, pasensya ho kayo. Help would not. Kung gano'n may pera pala. So, kulang na kulang nga. Ibigay ko na lang talaga sa yung nangangailangan at wala nang mapuntahan. The thing is, you must not reduce the population into something like
they are hopeless. And alam mo, itong mga nagbabatikos naman, there will always be a time for everything. And I hope that the next time, apang magsabi ako, maniwala kayo. Kasi po ako sabi, walang politika, hindi na po ako makatakbo. First and last ko to. And then but for the sake of the country, I will identify yung mga Pilipino na walang ginawa kung hindi magbatikos, maghanap ng mali, para lang may masabi at marinig sila ng mga tao. Yan ang iwasan ninyo. Yan yung naglalaro ng politika. At for so many years, ilang taon na sila nandyan, puro posturing, porma, choy, pretty boy. Marami yan. So may mga babae rin na yak-yak ng yak-yak, wala namang ginagawa. Sa panahon nila, puro korupsyon. Mamakalinis. Huwag ko kayong makinig dyan. Dito kayo makinig sa gobyerno. Total, ako ang nagdadala. I'm telling you, we're doing everything honestly. Hindi kami humahawak ng pera. Maraming mga milyonaryo nagpunta, nagsabi, magbigay ng tulong, ipapadaan sa, alam mo na. Siyempre, para malaman ng presidente, talaga nagbigay sila. Sabi ko, hindi ako nagtatanggap ng pera. Idiretso ninyo yan doon sa ospital. Do not, I'd like to, this is also maybe for the information of everybody. Do not come to me bringing money. I do not accept. Ayaw kong humawak ng pera. Kasi ayaw kong magkwenta. Pag siningil ka balang araw, saan yung, ayaw ko ng ganun. Gusto ko wala. Para pagdating ng panahon, sabihin ko, anong kaya mo dyan? Ano bang hinawakan ko? Gaya ng itong mga komunista, mga left, intelligence fund. Intelligence fund, hangin yan. Kukolektahin yan. Tapos pagdating ngayon, itong budget na ito, yun ang guide natin paano gastusin sa nakolekta natin. Pero wala tayong pundo na paghati-hatian natin yan. Yung savings, iba yun. Yun ang ginagamit ko rin. Pag maubos yan, then we start to borrow. Pag wala nang naubos na yung pautang, then we sell the assets of the government. I hope that this dilemma that we are facing now will end soon. Lahat naman tayo nagdadasal. Ako, I seldom pray, believe me. Bihira ako na medyo, hindi naman nakaluhod, nakaupo lang sa kama, tapos calling the Almighty God to have mercy on His people for all mankind. Kasi ipit tayo. Kung wala na tayong ibang nasa kanto ka na eh. Wala ka na ibang matawagan. Hindi mo matawagan kung ano, mga eksperto hanggang ngayon. Nabubungo na kung paano nila gawin ang vaccine. But, sabi ang bakuna is about 2021. Ang bakuna. Pero yung ibang medisina, yung mga killer antibodies, nandyan na ata. Pero yung bakuna which should give us a permanent immunity sa sakit na yan, wala pa. So itong killer, baka pagkatapos you are not careful, babalik rin. Now ngayon, bakit ayaw mo lang baski piecemeal? Sabi kasi ng mga experts, hindi naman ako expert. Hindi ako abogado, hindi ako doktor, abogado ako. So nakikinig lang ako sa mga doktor, lalo yung mga doktor na bright, na may sinasabi sila na if you lift the quarantine hastily, baka ang
sabi ko nga, yung first, second, and third wave, hindi ko nga alam kung nasaan tayo. Nandiyon dito ba tayo sa first o second? Kung nakinig kayo sa akin the last time, maintindihan ninyo yung salita ko. Kung hindi nakinig, wala na akong magawa. Hindi ko na balik-balikin dyan. Mapayag naman ho tayo sa makalabas kayo, makabili ng pagkain to survive. But kung sabihin talaga ninyo na gutom na walang pagkain, hintayin lang ninyo, paalamin lang ninyo ang barangay captain. And I'm sure that we would have the food that needed to be on the table. Kaya ito ngayon ang sitwasyon. I'm just asking for your disiplina, konti. Kasi pag ayaw ninyong maniwala, mag-take over ang military pati police. I am ordering them now to be ready. Ang police pati military ang mag-enforce sa distance, social distance, at yung curfew. Sila na, parang martial law na rin. Mamili kayo. Ayaw ko. Pero pagka naipit na yung bayan at walang disiplina kayo, hindi na bali sana kung hindi kayo maniwala sa akin, no? Wala man ang paki. Hindi mo tayo kaibigan, hindi tayo kapartido, ayaw ninyo sa akin, hindi, okay lang. Pero ngayon, anumang partido mo, o anumang kulay mo, sumunod ka. Kasi pag hindi, ang kaharap mo sunod, ang militar na pati polis. Yan ang ano ko. Ngayon, kailan talaga estimate mo, bigyan mo kami. Baka next week. Every day they are at it. Kaya nga, nandyan sila nakatutok. Habulan sila ngayon. Pero alam ko, even before the vaccine, which yung isang malaking Johnson & Johnson, sabi nila that they are almost a mile away, 2021. Yung iba naman nagsabi that kung matsambahan nila, baka matsambahan nila, may medical studies na sila, clinical studies. Kung yung binigyan nila ng 50 persons, lumusot lahat na may COVID, baka swertihin tayo. Swerte yan ng kumpanya, swerte ng tao sa mundo. Ngayon, ang ating total, kita mo ang ating total, it's 5,660. Ano na lang kaya kung hindi tayo nag-lockdown? Dikit-dikit kaya sa MRT, nakatindig, nakamatabi, mag-ubo. Ano na lang kaya yun sa mall? Ano na lang kaya ang mangyari kung yan sa palengke? May mga palengke dito, okay lang. Survival to, pati kakain. So people will have to go to the palengke to buy food. Isa-isa na lang, magsakripisyo ka ng isa, huwag naman kayo lahat lumabas. Magsakripisyo ka lang ng isang tao sa pamilya ninyo. It could be your husband. Pero yan lang, pagka nagkasakit, at least isa lang. Kaysa magsabay kayo lahat, baski doon sa bahay, huwag kayong, lalo na kung may ubo, i-isolate mo na siya. Kung isa lang yung kwarto ninyo, di doon siya sa kanto. Maglagay kayo ng kumot dyan, latag mo dyan sa lugar niya para at least yung ubo niya. Dali naman yan. Yung ang panyo, lagyan mo lang alcohol, doon mo ibuga. Okay na siguro yan. Yung wala nang iba na kwarto ninyo, bili lang alcohol, mura. At least you can afford it. Sabi ko nga, kung ano lang, kamay-kamay lang, walang problema yan. Maglagay ka lang ng drum dyan, puno ng
gasolina. Ilagay mo lang yung kamay mo dyan. Patay na yung... But these are things which we think that we'll have to resort to. In extremis, ika nga yung wala na. Ngayon, ang maganda nito, kasi 5,660 cases, ang 435 naka-recover. Ang 362 patay. Yan lang sa Pilipinas. Ewan ko sa probinsya, I do not have the, maybe this is yung data dito is all over the Philippines. Kaya hindi ko masisi yung anak ko na pati ako. Akala ko nagbibiro eh. Nung una sabi ko, uwi ako. Tapos sabi, tumawag kay Bong, sabihin mo kay Mayor, kaya hindi ko siya papayagan maglanding. Siyempre, kung puntahan mo yung tower, tapos sabihin, huwag mong palandingin yan, wala tayong magawa. Yung tower, hindi magbigay ng go signal for you to land. So ulitin ko yung nahuli. Yung nahuli na pinaglalaruan ninyo yung pera ng gobyerno, intended to help you. It's not na lahat kayo kinukundin ako. Probably there are about 80% na ano. Pero yung 20%, mga tarantado talaga. Ang problema, kung yung pamilya na yan, yung asawa, kasali sa 20%. So, magsusugal ako ngayon. O para sigurado, ang pera hindi masugal, hindi ibili ng alak, katarantaduhan. Yan ang... Alam mo sa totoo lang kung maharap mo ako, maniwala ka hindi, sapakin kita. Totoo lang. Ngayon kang lumaban ka, pasensya ka. Ganun talaga. Pag may ibigay ako na pera tapos na, pati yung mga pulis mahuli ko magpiat-piat dyan sa estasyon. Tagdalawang suntok yan. Maglilinya yan. Kakala mo ang yaman ninyo, susugal kayo. Kulang na nga ang pera, buti ngayon, dublado na, isugal pa ninyo. At saka yung mga gagong pulis na sasabungan lang palagi. Wala na nga pera para pang pamilya, waldasin pa ninyo sa mga bagay ng inuman, sugal. Kaya sabi ko, maabutan ko kayo. Maniwala ka. Taga mo sa kung saan mo itaga yan. Sa bato, sa tubig. Talagang sapakin kita. Ngayon, mag-away man tayo kasi masaktan ka. Di ikaw. Anong gusto mo? Buti magkaintindihan tayo. Hindi ako napagtapang-tapangan. Lahat naman kayo matapang eh. Hindi nga ngayon natatakot na mahuli na inuman sa labas, nagsusugal. Kung ang tawag mo dyan, kung hindi, ano yan, kung hindi katapangan. So lahat tayo, parang inyong katapangan ninyo, let's say, mga puro mo kayo ulol. Tong kasi dito kasi na well, yung assistance and kung kunin ng inyong asawa, huwag ninyong ibigay at
kung awayin kayo, ang pasyan na ninyo ng tubo na sa paalamin mo ako. At sa kayong mamatay ngayon, sabi ko nga, huwag kayong mamatay ngayon. Kayong mga matigas ang ulo. Kasi pag namatay ka at nalaman ng gobyerno na positive ka o galing ka doon sa ospital, hindi na kailangan na ospital ka, positive ka lang, kukunin yung katawan ng patay mo sa ayaw mo at sa hindi, that is to protect the greatest good for the greatest number. So kukunin yan, susunugin yan. Sa ospital, mamatayan, hindi ka man na makaakyat doon, ikarga ng, tapos ibaba doon sa morgue, tapos balutin, ikarga, tapos diretso na sa crematorium. Hindi mo na makita.